piling niya ihatag ang diliparin. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggaling. Sa lahat ng aking mga taga-subaybay sa programang Bread of Life, tayo muna po ay makinig ng napakagandang awitin patungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Purihin po ang Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat at muli tayo po ay magsasama-sama sa kanyang salita at makinig muna po tayo ng napakagandang awitin na awiting makalangit. Purihin po ang ating Diyos. Glory to Christ Jesus. Papurihan, luwalhatiin po ang ating Panginoon na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y
pagtitiwala. Saan natin mayahambing ang kapangyarihan ng pagtitiwala? Awit 125. Parang bundok Siyon, ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Kahit na kailan hindi makikilos, di rin mahuga. Itong Jerusalem ay naliligiran ng maraming bundok. Gayong nagtatanggol sa mga hinirang si Yahweh, ating Diyos. Yan ang kapangyarihan ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Kapag ikay nagtitiwala sa Kanya, patuloy kang lalapit, patuloy kang dudulog, patuloy kang hihingi. Kapag hindi ka na lumalapit, ang kahulugan nun ay meron ka na nalalapitang iba. Parang isang anak, kapag ang anak ay hindi na lumalapit sa magulang, dahil meron na siyang nalalapitang iba. Kung ikay nagtitiwala sa Kanya, patuloy kang sumamba, patuloy kang dumulog at mararanasan mo ang kapangyarihan ng iyong pagtitiwala. Panginoon, dinudulog ko, O Diyos, ang bawat isang sumasamba sa iyo. Hinihiling ko mo yung makapangyarihang kamay ang siyang kumilos. Amen. Makaranas ang kagalingan ng mga may sakit. Yes, Ang mga bulag Lord. ay makakita. Yes, Ang Lord. mga pilay ay Hallelujah. makalakad. Ang mga kanser Yes. ay mawala. Simula Yes, ulong Lord. ng paan ng bawat isang sumasamba sa iyo Oh, ay purihin ka, makaranas ng Panginoon. kalakasan. Sa Thank pangalan you, ko ni Jesus, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Ipakita mo, Panginoon, ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa iyo, ang pagsamba sa iyo, Hallelujah. Panginoon. At malaman nila, Panginoon, na hindi mo kami iiwan ngayon, kahapon, at magpakailanman. Thank you, Lord. Hindi ka nagbabago, O Diyos. Ikaw pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa. Thank Sa you, pangalan ni Jesus. Jesus. Hallelujah. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtiwala sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay nga po na sa umagang ito, Panginoon, minsan pa, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawaing ito ng pagsasaimpapawid ng programang Bread of Life na naglalayon na patuloy na maghatid ng iyong salita sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, mga tagapakinig namin na OFW, mga kababayan naming Pilipino na nasa iba't ibang panig ng mundo, especially po sa apat na sulok ng aming minamahal na bansang Pilipinas. Lord, gabayan po ninyo kami sa aming gagawin na pakikinig ng iyong salita, sa amin pong gagawing pag-aaral. Kayo po ang siyang manguna, bigyan po ninyo kami ng bukas na puso, bukas na kaisipan, bukas na sisidlang espiritual, para po ang iyong salita na amin pong pag-uusapan, aming pakikinggan, ay tunay na maintindihan namin at ito po ay magsilbing pagkain ng aming kaluluwa na magdulot sa amin ng kalakasan at kalusugan sa aming buhay espiritual. Pagpalain po ninyo ang inyong lingkod na gagamitin, patuloy po ninyo akong padaluyan ng iyong karunungan, ng kapangyarihan upang maayos ko pong maipahayag ang iyong salita na maging maliwanag sa lahat ng aking tagapakinig. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na mangaral ng iyong salita at sa iyo ko po pinagkakatiwala ang mga nalalabing sandali, lalong-lalo na po ang sandali na nandoon kami sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa iyo ang pinakamataas na kapurihan at karangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming pagsamo at dalangin. Amen and amen and amen. Glory to Christ Jesus. Purihin ang Panginoon. Minsan pa po sa umagang ito, tayo po ay magalak at magpuri sa Panginoon dahil tayo po ay mayroon pong ganitong gawain na patuloy na malayang nakakapagpahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng atin pong
Facebook at ng atin pong YouTube channel. So muli po ay aking ipinaalam sa lahat na mayroon na po tayong YouTube channel na doon po ay masusubaybayan po ninyo ang pagkakasunod-sunod ng ating mga pag-aaral sa pamamagitan po ng live streaming sa Facebook na ngayon nga po ay naka-download na po sa atin pong YouTube channel. Ang ating YouTube channel ay Rodrigo Bacos. At marami na po tayong naka-upload na mga live streaming natin doon at marami po kayong matututunan at madadagdagan po ang inyo pong kaalaman sa mga bagay-bagay na mangyayari o ito pong mga patungkol sa mga propesiya ng ating mga propeta, ng mga apostoles at mismong ang mga kapahayagan ng Panginoon na kanyang inihahayag sa huling kapanahunan. At sabi ko nga, ang huling kapanahunan natin ay ito na po. Kaya po, dito po mapupulfill, dito po matutupad ang mga inihayag ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga propeta, sa pamagitan ng mga apostoles, at sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo nga po ay nasa pag-aaral po ng Book of Revelation o Aklat ng Pahayag. At atin pong halos pinag-aaralan na chapter by chapter ito. At tayo po ay nandun na po sa chapter 19 at malapit na po natin itong matapos. Pero po hindi ibig sabihin na kung malapit na pong matapos ang Aklat ng Pahayag ay matatapos na po ang ating live streaming. Dahil po ang kapahayagan ng Diyos ay tuloy-tuloy po yan na kanyang inihahayag sa kanyang lingkod para po patuloy po tayong dulutan ng kalakasan at patuloy na bigyan ng encouragement. Lalo na po nalalapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, bago po tayo sa ating pangangaral o bago po ang ating pangangaral ay pagbati muna po sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako na kinalalagyan ng ating mga kababayang Pilipino na atin pong mga taga-subaybay. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa Amerika, magandang hapon po sa inyo. Ngayon ay araw ng Biyernes. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Pizza 26 po na mayroon po tayong ganitong gawain na patuloy tayong nakakapakinig ng salita ng ating Panginoon. At pasalamatan din po natin na may mga kapatiran, may mga kamanggagawa tayo na handang tumulong para po tayo ay tuloy-tuloy na mayroon po tayong load para po sa atin pong live streaming at sa atin pong pagsasaimpapawid ng programang ito. Diyos ang gumanti sa mga taong may magandang kalooban na lagi pong nagkakaloob ng mga hindi lamang po ng load at ang iba po ay talagang nagbibigay po ng kanilang love gift sa abot ng kanilang makakaya at yan po ay nakatutulong ng malaki po sa inyong lingkod. So, salamat sa ating mga taga-subaybay dyan sa Amerika, sa California, sa iba't iba pang lugar ng Amerika at ganun din po sa ating mga taga-subaybay sa New Zealand at iba't iba pang lugar ng New Zealand. Pagpalain kayo ng Panginoon at samahan po ninyo ako lagi sa atin pong pagsasaimpapawid ng programang Bread of Life at tayo po ay mapagpapala. At gayon din po ang ating mga taga-subaybay po sa Singapore, mapagpalang araw sa inyo diyan. At ganun din po sa ating mga taga-subaybay po sa lugar ng Australia, sa lugar po ng Cyprus, sa lugar po ng Saudi Arabia o sa iba't iba pang lugar ng Middle East. Magandang araw sa inyo mga mahal kong mga kaibigan at mga kapatid at kamanggagawa kay Kristo. At gayon din po, bumabati po tayo ng isang mapagpalang araw, magandang umaga sa mga taga-Japan, saan man kayong lugar ng Japan, mga kababayang Pilipino, pasalamatan natin, purihin ang Panginoon sapagkat ang atin pong programa ay patuloy na sumasahimpapawid. Ganyan din po sa ating mga tagapakinig po sa lugar po ng Macau, China at sa lugar po ng Hong Kong at sa iba pang mga lugar. Mapagpalang araw po sa inyo mga mahal na mga kapatid at kamanggagawa kay Kristo. At sa iba pang mga tagapakinig natin sa iba't ibang mga bansa, saan man kayo naroon na kayo ay nakapagbubukas ng inyo pong mga Facebook o YouTube
Magandang araw po at pagpalain kayo ng Panginoon. Sa ating mga kababayan dito po sa ating minamahal na bansang Pilipinas, mula sa mga kapatiran, kamanggagawa, mga kaibigan natin, dito po sa area po ng Luzon, mapagpalang araw po sa inyo, mga taga Masbate, mga taga Metro Manila, Calabarzon area, sa iba't iba pang lugar ng Luzon, sa dako ng Pangasinan, sa lugar po ng Baguio, sa lugar po ng Palawan, sa iba't iba pang dako ng Luzon. Magandang umaga sa inyo, mga minamahal kong mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang Bread of Life. At ngayon din po sa ating mga tagapakinig dyan po sa lugar ng Bisaya, mula po sa lugar ng Leyte, sa Ormoc, sa Cebu, sa Samar, sa iba't iba pang lugar ng Kabisayaan. Maayong buntag. At tayo magpasalamat na mayroon tayong ganitong programa na tayo patuloy na nakakapakinig at nakakapag-aral ng kanyang salita. At gayon din po sa mga taga Mindanao, simulan po natin sa Dinagat Island, Surigao, sa Butuan City, yan po sa Compostela Valley, sa Cumbal, at sa Davao Oriental, Davao Occidental, Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur, at sa atin din pong mga tagapakinig sa General Santos City, yan po sa Pulumulok, sa Cotabato City, sa lugar po ng Sultan Kudarat. Pagpalain po tayo ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo, mga mahal na mga kamanggagawa, mga kapatid kay Kristo. At ngayon po, tayo po ay darako po sa atin pong pinaka-scripture. Magpapatuloy po tayo sa atin pong pagtatalakay sa aklat po ng Revelations chapter 13. At kung nandyan na po kayo, ay chapter 19 po, chapter 19. Okay. Simulan na po natin. Basahin ang verse 11 hanggang po sa 21. 11:21 ng Aklat ng Pahayag, chapter 19. Sabi dito, pagkatapos nakita kong nabuksan ang langit at may puting kabayo na nakatayo roon, ang nakasakay ay tinawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol na makipagdigma. Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. Verse 13. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sinundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa puting kabayo at ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. Mula sa bibig niya ay lumabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa at pamamahalaan niya sila sa pamagitan ng kamay na bakal. Ipakikita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 16. Sa damit at sa hita niya ay may nakasulat, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pagkatapos nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw, sumisigaw siya sa ibong lumilipad sa himpapawid, halika kayo, magtipon kayo para sa malaking handaan ng Diyos. Halika kayo, kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga general, ng mga kawal, ng mga nakasakay sa kabayo, pati na ang laman ng kanilang mga kabayo. Kainin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin man o hindi, hamak man o dakila. Verse 19. Pagkatapos nakita ko ang halimaw at ang hari sa mundo, kasama ang kanilang kawal, nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. Ngunit dinakip ang halimaw
dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahe nito. Silang dalawa ay itinapon ang buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. 21. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamagitan ng espadang lumalabas sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo, at ang mga ibon ay nagsawa sa kakain ng kanilang bangkay. Pinagpala ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo po'y magpasalamat, purihin natin, dakilain ang Panginoon sapagkat nabasa natin ang kanyang mga salita na nakakakilabot. Ito po'y kakilakilabot sa mga tao na may tatak, sa mga taong walang relasyon sa Diyos, sa mga taong walang pananampalataya, dahil ito po ay kahatulan ni Kristo. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon, ang patungkol kay Kristo at ang kanyang kahatulan sa lahat ng kanyang mga kaaway, ang kanyang kahatulan na isasagawa sa huling panahon, na kung saan po ipinapahayag po dito sa bahagi ng kasulatang ating binasa na ipinakita kay San Juan. Ito pong nakasakay sa kabayong puti. Kung papansinin po natin, Revelations chapter 6, may ipinakita din kay Juan na nakasakay sa kabayong puti. Pero ang hawak nito ay ano po? Pana. Yung isang uri ng sandata na pumapatay ng lihim sa nagiging biktima nito o natutudla nito. So, sinabi ko sa inyo doon sa Revelation chapter 6, yung kabayong puti na may nakasakay na may hawak na pana, hindi yung si Kristo. Iyon po ay ang Antichrist. Kaya pana yung hawak niya dahil palihim niyang bibiktimahin ang mga tao, dadayain. Hindi alam ng tao na pana na sila ng maling doktrina, na pana na sila ng mandarayang espiritu, at sila ay nakatakdang mamatay at mabulid doon sa impyerno. Kaya nga po, yung ipinakita kay Juan doon sa chapter 6 ng Book of Revelation ay kumakatawan sa Antichrist at sa magiging pagkilos nito na gagawin sa huling kapanahunan sa mga tao na walang tatak ng Diyos. Tatak ng Diyos ay yung banal na espiritu na ipinagkakalob sa mga mananampalataya. Dito po sa Revelation chapter 19 ay ipinakita po na yung nakasakay sa kabayo ay tinawag na tapat at totoo. Yan si Kristo. Patutunayan ko sa inyo kung sino ito si Kristo. Kaya nga pagdating ng huling kapanahunan, lalo na sa Judgment Day, yung mga tao na nagsasabing si Kristo ay tao, na mas mataas pa minsan ang level ni Felix Manalo dahil si Felix Manalo ay anghel, darating ang araw, makikilala nila kung sino itong Kristo na sinasabi nila na tao. Sapagkat dito po ipinakikita at ipinakikilala sino ang Kristong ito. Tinawag siyang tapat at totoo. At tinawag din po siya dito sa verse 13 na salita ng Diyos. Yan, salita ng Diyos. Bakit si Kristo tinawag na salita ng Diyos? Pag binasa po ninyo ang Juan chapter 1 verse 1, nang pasimula, siya ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Sapagkat nung unang kapanahunan, mula sa paglalang,
wala namang anumang anyo na nakikita basta't mayroong nagsasalita. Pag sinabing magkaroon ng araw, buwan at mga bituin, nagkakaroon nga. Pag sinabing magkaroon ng mga nabubuhay na mga isda sa karagatan, nagkakaroon nga. Salita lang. Yung salita na yon, ang sabi po sa aklat ng Juan 1:1, nang pasimula nandun ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Pag binasa ninyo ang Juan, John chapter 1 verse 14, ang sabi doon, ang salita ay nagkatawang tao. O ay sino yung nagkatawang tao? Si Kristo yan. So tinawag po siyang tapat at totoo dahil si Kristo din ang nagsabi sa John 14:6, ako ang daan, ako ang katotohanan. Kaya kay Kristo walang kasinungalingan sapagkat siya ang katotohanan. So dalawa na po yung ating binibigyang diin sa katangian ni Kristo. Siya ay tapat at totoo. Siya ay totoo, siya ang katotohanan, wala sa kanyang kasinungalingan. At pangalawa po, sa verse 13 ng ating binasa, siya po ay tinawag na salita ng Diyos. Kaya nga, ang sino mang hindi tumatanggap ng salita ng Diyos, ang nagtatakwil sa salita ng Diyos, siya ang itinakwil. Dahil yung salita na nagsalita para likhain ang langit at lupa, nagkatawang tao yan at yan ay si Kristo na inihayag din sa sulat na ito sa Book of Revelation. Ang sumulat ng aklat ng Juan, unang Juan, ikalawang Juan, ikaatlong Juan, at ang aklat ng pahayag o Revelation, si John the Beloved lang po yan, isang tao lang po yan. At dito naman po, sa sulat na ito ni John the Beloved, ipinakita sa kanya ng Panginoon yung mangyayari na final judgment na gagawin hindi lang sa sangkatauhan na nabubuhay dito sa mundo, kundi maging sa mga kaaway ng Diyos. Binanggit ko may 3 persona din yung kaaway ng Diyos. Sino yon? Ang dragon, ang halimaw, at ang mga bulaang propeta, ang mga mandarayang espiritu. Ayan. So darating yung araw, may kahatulan na igagawad sa kanila. Kaya kung babasahin natin ang Biblia, itong gagawad ng kahatulan ay tinawag po na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So hindi kaya yung mga tao na nagsasabing si Kristo ay tao at mataas pa ang level ni Felix Manalo na isang anghel, mananagot yan pagdating ng araw. Sapagkat si Kristo ay hindi tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. At pagdating nga po dito sa chapter 19, ay makikita na natin kung talagang ano ang kalagayan niya. Siya ay tinawag na tapat at totoo, tinawag na salita ng Diyos. At kung ating ipagpapatuloy ang pag-aaral, siya po ay tinawag ding hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yan si Kristo. Mayroon pa bang tataas sa hari ng mga hari? Mayroon pa bang higit sa Panginoon ng mga Panginoon? Wala. At pag binasa natin ang aklat ng Pilipos 2, mulang talatang 6 hanggang sa following verse, ay lahat daw ho ng tuhod, lalo na sa verse 9, ay luluhod, maging ang mga nilalang na nasa ilalim ng lupa, ang lahat ng nabubuhay sa lupa, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, pati lamang lupa. Kung naniniwala kayo na may mga duwende at mayroong mga nakatira na mga maligno dyan o ano-ano pa mang nandyan sa ilalim ng lupa, darating ang araw, luluhod dyan kay Kristo. Grabe. So hindi basta. Yung mga taong mga mayayabang, na mga mapagmataas, na nagmamaliit ng kanyang kapwa, darating ang araw,
Luluhod ka kay Kristo. Lahat ng nilalanga nasa langit, nasa lupa, pati sa ilalim ng lupa. Luluhod, ikaw pa kaya? Okay, tingnan natin para po maging maliwanag. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Pilipos 2, mulang talatang 6 hanggang 11. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niyang lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao, siyang tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, hamaging sa kamatayan sa krus. Ito, verse 9. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay luluhod at sasamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Ama. Can you imagine? Nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, luluhod dito sa tapat at totoo, dito sa tinawag na salita ng Diyos, dito sa tinawag na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. So kung pati mga nilikha o anumang may buhay na nasa ilalim ng lupa, nasa himpapawid, nasa karagatan, nasa kalangitan, lahat ay luluhod sa Panginoon, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Kaya po, wag ho tayong humusga doon sa mga tao pong kapag sumasamba sa Diyos, nagpapatira pa, isinasayad ang kanilang tuhod at sumusubsub po sa simento. Sapagkat yan po ang mataas na uri ng pagsamba na hinahanap ng Diyos. Ang tayo ay manikluhod. Kaso sa akin may problema po Ako po ang hirap ko pong lumuhod. Dahil po sa injury ko sa tuhod, hindi ko po mabaluktot yung isa kong paa. So hindi ko po mailuhod. Pero deep in my heart, kapag ako'y sumasamba sa Diyos, ay talagang buong pagpapakumbaba, hindi man tiklop ang aking tuhod sa pagluhod, pero ang aking puso at kalooban ay talaga pong nagpapakumbaba ng lubusan at kinikilala ko si Kristo bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya na nabubuhay magpakailanman. Sapagkat yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan, na siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At ano ang kanyang gagawing kahatulan? Kaya nga po, ang pinapaksa ko sa inyo ngayon, si Kristo at ang kanyang kahatulan. So ipinakilala ko na po sa inyo, ano si Kristo? Bilang tapat at totoo, bilang salita ng Diyos, at tinawag na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ano ang kanyang kahatulan? Dapat po, mayroon tayong malawak na kaalaman patungkol sa gagawing kahatulan ng Panginoon. Sa mga taong natatakan ng halimaw na kumakatawan sa Antichrist, at sa mga nagpatatak, sa mga nadaya at napadaya sa mandarayang espiritu at mga bulaang propeta, mayroon silang kahatulan. Ano ang maging hatol sa kanila? Nabanggit ko sa mga nakaraang pangangaral ko na sila ay paparusahan na, sasalutin na, tatamaan na ng iba't ibang mga kalamidad, tatamaan na sila ng iba't ibang trahedya, uulan na ng yelo, uulan ng apoy,
uulanan ng maraming sugat o susugatin sila. Marami pang mga iba't ibang hatol na ibababa sa kanila, sapagkat ang puot ng Diyos ay ibabagsak doon sa mga tao na hindi sumampalataya, hindi tumanggap, hindi naniwala sa salita ng Panginoon. Lalo na sa mga babala, sa mga taong ini-ignore ang mga mensahe mula sa Panginoon, sa mga taong hindi nagmamahal sa salita ng Diyos. Gusto nyo bang ulitin ko? Nabanggit ko nung nakaraang pangangaral, kaya lang baka yung iba ay ngayon lang nakapakinig. Ay mas mabuti pong pakinggan natin ano po ba ang hatol sa mga tao na nagpasakop sa batas ng Antikristo, sa mga taong natatakan, sa mga taong sumamba, nagpasakop, nagpatira pa sa halimaw. Ito, pakinggan po natin, babasahin po natin uli para klaro po sa bawat isa sa inyo. Sabi dito, 14 verse 9, sumunod pa ang isang anghel sa dalawang nauna, sumigaw siya, ang sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo at sa kanang kamay ay makararanas ng galit ng Diyos, sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asopre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Yung tupa, si Kristo yon. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman, araw at gabi wala silang pahinga sa kanilang paghihirap, dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito. Ayan. Kaya ang kahatulan ni Kristo sa mga sumamba, nagpatatak, nagpasakop sa gobyerno ng Antichrist ay walang hanggang pagdurusa sa apoy sa impyerno, at ang sabi doon, ang pagpapahirap sa kanila araw at gabi, walang kapahingahan. Antindi no? Iyan po yung kahatulan. At dito po, tingnan po natin sa mga bahagi at bersikulo po dito po sa verse 19. Ito naman po ay yung kahatulan sa Antichrist. So yung lahat ng sumamba, nagpasakop sa kanya, sinabi ko na sa inyo ang hatol. At ito rin ang hatol doon sa halimaw o sa Antichrist at sa mga bulaang propeta na mga mandarayang espiritu o nasakop o ginamit ng mga mandarayang espiritu. O yan, pagkatapos nakita ko ang halimaw at ang hari sa mundo kasama ang kanilang mga kawal, nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo. Yun yung si Kristo, yung nakasakay sa puting kabayo na tinawag na salita ng Diyos, na may tabak na lumalabas sa kanyang bibig na makapangyarihan. At iyon ay ang salita na may kapangyarihan na siyang lulupig sa lahat ng bansa, sa lahat ng hari, at sa halimaw na Antichrist at sa mga bulaang propeta na pinasok ng mandarayang espiritu, o sila yung kinasangkapan ng mandarayang espiritu. Sabi dito, nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo at mga sundalo mula sa langit. Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumawa ng himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahe nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asopre. Yan. Ito ang hatol. Ito ang daranasin nila. Makikipaglaban sila sa kordero o kay Kristo, pero ang sabi dito, sila ay matatalo. Gaano man karami ang mga sundalo, gaano man karami ang kanilang hukbo, dahil mas marami din at mas makapangyarihan
ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na kasama din ang hukbo ng langit. Sila ay magkakaroon ng paglalaban, at yun ang tinatawag na Battle of Armageddon. At sa paglalaban na yun ay maliwanag po na sila po ay matatalo. At ang sabi doon, ang halimaw ay dinakip kasama ng bulaang propeta, at sila po ay inihulog doon sa nagniningas na apoy at asopre. Ayan. Nagliliyab na apoy at asopre. Yun po ang tinatawag na lake of fire. Matindi po ang hatol. So, iyan po ay dun pa lang sa dalawang persona. Unang binanggit ko po sa inyo, may unang persona, may ikalawa at ikatlo. Yung unang persona ay ang Diablo o tinawag na dragon. Pangalawa nga po na persona ng kadiliman ay ang halimaw, at na siyang Antichrist. At yung pangatlong persona, mga bulaang propeta na pinasok at ginamit ng mandarayang espiritu. Puro yan persona ng kadiliman. Kasi ang Diyos may tatlo ding persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So gaya-gaya din ang puwersa ng kadiliman. Ang mga alipuris ng Diablo, may persona din sila. Pero yung hatol sa kanila, pagdating ng araw ay maliwanag na sinasabi dito na sila ay ibubulid sa apoy. Si Satanas, huli pa yun ibubulid sa apoy. Yung dragon, yung mandaraya, tingnan po natin dito po sa chapter 20 na po ng Book of Revelation. Sabi dito, pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumaba mula sa langit. May hawak siyang susi ng kalaliman at may malaki siyang kadina. Dinakip niya ang dragon. O ayan. Ang ahas noong unang panahon na tinawag na Diablo o Satanas, at saka ginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mangahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Ayan. So, si Satanas, iba ang destiny doon sa halimaw at doon sa bulaang propeta na pinasok o ginamit ng mga mandarayang espiritu. Silang lahat nandun na sa lake of fire, ilalagay na doon sa dagat-dagatang apoy. Pero itong isang persona ng kadiliman na si Satanas, na tinawag na dragon, siya po ay darakpin, ang sabi po dito, at kakadinahan. So wala ho basta makakakadena niyan. Sino po ang gagawa niyan? Si Kristo at ang kanyang mga makapangyarihang anghel. At sabi dito, ihuhulog sila doon sa isang lugar ng impyerno, yung tinatawag na bottomless pit, o yung balong na walang hangganan ang lalim. Sabi ko sa inyo, tatlo ang lugar din ng impyerno. Kung mayroong tatlong lugar ang langit, yung first level na abot tanaw natin na nandyan yung mga araw, buwan at bituin, yan ang first level ng heaven. Ang second level, yung sa kabila pa ng mga planeta na mga araw, buwan at mga bituin. Nasabi ko hanggang doon nakakaabot ang mga kampo ng kadiliman. At yung pangatlong lugar, yun yung nandoon ang trono ng Diyos, ang langit ng mga langit, third level ng heaven. Kung ang heaven may tatlong lugar, ang impyerno may din tatlong lugar.
Yan. Yung tatlong lugar naman ng impyerno ay yung tinatawag na Hades ng pagdurusa, na yung masasama at makasalanan, nandun sila, nagdurusa na sila. Pero hindi pa po yun yung lake of fire. Na inihalin tulad ko po, kapag po mayroong iniihaw, nagbabarbecue halimbawa po, o nag-iihaw-ihaw, mayroon pong tinatawag na parilya. Yung Hades ng pagdurusa na inilarawan na pinaglagyan ng mayaman, yun po yung Hades ng pagdurusa. Daigdig ng mga patay, nagdurusa na po sila doon. Mainit na po yun doon. Parang kung sa iniihaw, nasa parilya sila. Pero yung lake of fire, yun yung baga. Ilalaglag doon sa baga pagdating ng araw. Yung mandarayang espiritu na gumamit ng mga bulaang propeta doon sa lake of fire. Yun po namang mga yun pong halimaw, ang Antichrist, doon din po sa lake of fire. Pero yung mga makasalanang nadaya, doon muna sila sa daigdig ng mga patay na tinatawag nating Hades. Pero pagdating ng final judgment, pati Hades, una sa daigdig ng mga patay, ibubuli din po yan sa lake of fire. Pero ito pong si Satanas, dito po sa ating binasa, okay, para maintindihan yung mabuti, ito po ay sa bottomless pit. Dahil yung tatlong lugar ng impyerno, yung Hades ng pagdurusa, yung bottomless pit, at yung lake of fire. Yan yung tatlong lugar. So ito pong si Satanas, hindi muna ito ilalagay sa lake of fire. Ay kung bakit? Desisyon ng Diyos yun eh. Iyon ang kanyang hatol eh. Naunahing ibulid sa lake of fire ang halimaw, ang mga bulaang propeta, ang mga mandarayang espiritu na gumamit sa bulaang propeta para yung tao po ay malinlang. So, sila yung doon muna ilalagay. Pero si Satanas, darakpin at sabi dito, ilalagay doon sa bottomless pit, sasarhan siya doon sa loob ng 1,000 taon para po maisagawa ni Kristo ang kanyang paghahari sa langit at sa lupa. Na iyan yung tinatawag natin the millennial reign, 1,000 years na paghahari ni Kristo sa langit at sa lupa. Magiging matahimik ang buong mundo, ang kalangitan at ang kalupaan. Kaya nga, di ba may tanong ang mga apostolis nung si Jesus ay mabuhay na magmuli? Ano yung tanong? Acts chapter 1. Pag binasa po ninyo doon, may tanong yung mga alagad. Panginoon, itatayo na ba ang kaharian ng Israel? At ang iniisip nila, si Kristo ay maghahari na. Sabi niya hindi. May itinakdang panahon ang Ama dyan. Ayan. At yung itinakdang panahon na yun na binabanggit ni Kristo, yun po yung tinatawag na the millennial reign o yung 1,000 years na peaceful ang lahat. Magkakaroon ng kapayapaan sa langit at sa lupa sa loob ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo. At nandyan kasama po ang lahat ng mga na-rapture, kasama po ang lahat ng mga mananampalataya. Kaya magkakaroon ng kapayapaan sapagkat yung mandaraya, si Satanas, nakabilanggo. Na ang mga tao ay maninirahan sa paraiso ng Diyos, na yung unang paraiso na yun, kung aaralin po natin, itinago yun, sinarhan yun. Dahil pinalayas doon sila Eva at sila Adan nung magkasala, pinalabas doon. At hanggang ngayon, ang paraiso na yan, nakareserve yan. At pagdating ng 1,000 years, yung tinatawag na millennial reigns, na 1,000 years na paghahari ni Kristo, ang lahat ng kanyang mga binanal ay kanyang ilalagay at titira sa paraiso. Kaya ang paghahari ni Kristo sa langit at sa lupa. Yan. Tayo naniniwala na mayroong tinatawag na millennial reigns. Kaya pagkatapos ng rapture, ang kasunod po niyan ay Battle of Armageddon. Huhulihin ang bulaang propeta
pati ang masasamang espiritong mandaraya na siyang gumamit ng mga bulaang propeta, huhulihin ang halimaw at ang Antichrist, at si Satanas ay huhulihin din at ilalagay sa bottomless pit, at doon magsisimula ang tinatawag na the millennial reigns. Hallelujah. At yun yung pinakahihintay natin, na pagkatapos ng piging ng kordero, pagkatapos na hatulan ang mandarayang espiritu, ang halimaw at si Satanas, mayroon pong tinatawag na millennial reigns na 1,000 years na paghahari ni Kristo. At pag-aaralan pa rin natin ano naman ang magiging hatol sa mga tao. Ito po, magpatuloy po tayo sa chapter 20 po. At ito ay dapat po nating maintindihang mabuti. Ang sabi po sa verse 4, pagkatapos, chapter 20, verse 4, pagkatapos may nakita akong trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Kasi yung ating pinakatapik ngayon, si Kristo at ang kanyang paghatol. Paghatol sa Antichrist, paghatol sa mga bulaang propeta, paghatol kay Satanas. At ang sabi po sa verse 4 ng chapter 20, pagkatapos may nakita akong trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. O si Kristo ang nagbigay ng karapatan doon sa mga nakaupo sa trono na humatol naman. Ano ang kanilang gagawing paghatol? Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ang ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus, at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos, ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito, at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Tingnan po ninyo ha. So yung mga namatay, mga pinugutan ng ulo, ang sabi po doon, sa paghahari ni Kristo ng 1,000 taon, kasama pala yun. Ay sino yun? Mga kapatid, ay di ba? Kasama na dyan sila San Pedro, pinugutan ng ulo dahil sa pagpapatuto at pangangaral tungkol kay Jesus. Sila San Pablo, ang marami pa mga apostoles, ang marami pang Kristiyano, yung mga Kristiyano na hanggang sa panahong ito, yung ikaw ay mapunta sa mga lugar na nandyan ang mga Muslim extremists, ang mga ISIS, ang dami mga lingkod ng Diyos, mga Kristiyano pinupugutan ng ulo dahil sa kanilang paninindigan sa Ebanghelyo, yung mga pinapatay dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi doon, pagdating ng araw, ay kasama sila ni Kristo sa paghahari ng 1,000 taon. Ang liwanag po dito. Ayan po, nabasa po natin kanina. At ituloy po natin. Ito namang pagkabuhay ng mga patay, verse 5, itong unang pagkabuhay ng mga patay, ang iba pang mga patay ay saka lang muling bubuhayin. Mapalad ang bubuhayin at makakasama sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo. Sabi po dito, ang kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay, walang kapangyarihan sa kanila ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo. Maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Wow! Kita po ninyo yung kalagayan pala ng mga tinatawag na Christian martyr. Kaya hindi nakakatakot mamatay dahil sa Ebanghelyo. Hindi nakakatakot na magtiis tayo dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi nakakatakot na akapin natin ang ideolohiyang Kristyanismo. Iduluhin si Kristo, manindigan sa aral ni Kristo, napatay kung patay. Ano man ang kasapitan natin, ano man ang mga hirap na pagdaanan natin, huwag tayong give up, huwag tayong manghina, huwag tayong manlupaypay hanggang kamatayan. Harapin natin, panindigan natin ang mga katotohanan ng salita ng Diyos na iniaral sa atin. Dahil pagdating ng araw, ang sabi yan, mauuna naman tayo doon sa mga
mga tao na bubuhayin ng Panginoon. At doon sa unang pagkabuhay na yung pag nakasama po yung mga namatay, nanindigan sa Ebanghelyo ng Panginoon, sila ay magkasama ni Kristong maghahari. Maghahari ng 1,000 taon. At sabi doon, hindi pwede nang manaig ang kamatayan sa kanila. So ibig sabihin, bukod sa paghahari ng 1,000 taon, meron tayong buhay na walang hanggan. Hallelujah. So ito yung pinakahihintay natin, na pinakagantimpala natin. May kahatulan sa mga napasakop sa Antichrist, sa mga natataka ng Antichrist, sa mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero sa ating mga mananampalataya, hindi hatol ang tawag doon, sapagkat ang sabi ng Roma 1:8, pakinggan po ninyo. Basahin po natin ang aklat ng mga taga-Roma, chapter 8, verse 1. Glory to God. Kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan, bago po kasi yung Bible ko, ang hirap pong ibukas. Kabisado ko naman po ang verse, pero ayaw ko po na hindi basahin. Kasi mas masarap po yung binabasa na nagiging klaro ang sabi dito. Kaya ngayon, hindi nahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus. Verse 2, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Sa ibang pagkakasalin, sa mga na kay Kristo Jesus ay wala nang anumang hatol pa, sapagkat lumipat na tayo sa bagong buhay kasama ni Kristo. So ibig sabihin, kung wala tayong hatol, tayo po yung kasama ni Kristong hahatol sa makasalanang sanlibutan. Kasamang hahatol sa mga taong ibubulid sa lake of fire. Magpatuloy po tayo at tingnan po natin ang mga sumunod pang mga talata, sapagkat mayroon pa po tayong oras. Ano po yung sabi dito? Pag binasa po natin ang verse 11, chapter 20, lalaktawan muna po natin ang 7 hanggang 10. Ito muna yung basahin natin. Pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono, ang nakaupo roon, ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. Nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa sa nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay, hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat at listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang siyang ikalawang kamatayan. Ayan, kasi po ang topic natin, para hindi po kayo mawala, si Kristo at ang kanyang kahatulan. So yung lahat ng nanampalataya tumanggap sa Panginoon, hindi sila hahatulan. Hindi sila hahatulan. Sapagkat ang lahat ng na kay Kristo, wala nang anumang hatol pa, sila po ay gagantimpalaan. Yung mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, pagharap kay Kristo sa final judgment, hindi sila hahatulang maparusahan, kundi sila ay gagawaran ng gantimpala ayon sa kanilang ginawa. Yung lahat na nakasulat sa aklat ng buhay, haharap sila hindi para parusahan, kundi para gantimpalaan. Yun yung masarap.
Kaya nga kung ikaw'y tapat na mananampalataya at ikaw ay masugid na tagasunod ng Panginoon, na kahit na anong hirap, anong mga pagsubok, ang iyong mga pinagdaanan at problema, hindi ka gumib up, nagpatuloy ka sa pananampalataya, namatay ka na nasa pananampalataya, wala kang hatol, kundi haharap ka din kay Kristo na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pero hindi para parusahan, kundi para gantimpalaan ayon sa iyong ginawa sa Kanya. Wow! Kaya, kung ano yung pagtatrabaho mo sa Diyos, yan ang gantimpalang matatanggap mo. Amen. So, maliwanag po dito. Pero yung mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ibig sabihin, hindi mga mananampalataya, harap din sila sa trono ng Diyos. At yung mga patay na namatay doon, yung mga tao na nangamatay doon sa dagat, mga kinain ng pating, mga kung ano-anong kamatayan ang kinasapitan nila sa dagat. Ang sabi po dito, ilalabas ang mga patay na yan. Lalabas din sila dyan. Yung mga patay, na ang sabi po dito, nasa Hades. Ano yung Hades? Daigdig na mga patay. Yung mga makasalanan yun. Haharap din doon sa Panginoon. At yung mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, sabi po sa verse 14-15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na siyang listahan ng mga taong binigyan ng buhay ay itinapon sa lawang apoy. Ayan. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades, ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. O pati yung sabi ko nga sa inyo, daigdig na mga patay na yon at yung mga patay na nandoon, itinapon din daw po sa lawang apoy. Kaya halos pari-parehas ang destinasyon nito. Nang alin? Ng halimaw, ng mga bulaang propeta, ng mga mandarayang espiritu, at yung mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, yung mga nakalagak sa daigdig ng mga patay, na naghihintay ng final judgment, kasama na ang mga hindi tumanggap, mga hindi nanampalataya, hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ang mga pangalan nila, hindi nakatala doon, at yung mga may tatak ng Antichrist, binasa natin, yung mga natatakan at sumamba, silang lahat, ang final destiny, ang kahatulan sa kanila, ay ang nagliliyab na apoy at asupre. Hallelujah. Yan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya nakakakilabot pag ang tao hindi nanampalataya, ang mga tao hindi tumanggap, ang mga tao natatakan, nakakakilabot ang kahatulan sa kanila. At sa chapter 21, gusto ko ring idagdag. Chapter 21. Verse 8. Sabi po sa verse 8 ng chapter 21 ng Book of Revelation, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Sino yung mga duwag? Yung mga taong hindi nanindigan sa pananampalataya, yung mga taong balingbing, yung mga taong hindi nagpatuloy. Pag hindi ka kasi nagpatuloy sa pananampalataya, kasama ka doon sa duwag. Ang sabi po dito, sa mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, ang sabi ng Panginoon. Yung mga hindi mananampalataya, ayaw maniwala, ayaw tumanggap sa katotohanan. Ano pa po ang sabi dito? Mga marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayan. At lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang pangalawang kamatayan. Kita po ninyo. Iyan ang kahatulan. Hatol ni Kristo. Kaya po, kawawa yung mga taong ayaw manampalataya. Kawawa yung mga taong matitigas ang ulo. Yung mga taong namumuhay sa kasamaan. Yung mga taong hindi nagbago.
Kaya nga, nasa kawikaan yan, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas, at ang hindi magkinig sa payo ay mapapahamak. Yung mga taong ayaw tumanggap ng pangaral, yung mga taong ayaw sumampalataya, yung mga taong namuhay sa kasamaan, yung mga taong hindi nagsisi ng kanilang kasalanan, yung mga taong hindi nagbalik loob sa Diyos, mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, iyan na po yung mga natataka ng Antichrist, mga nagpasakop sa gobyerno ng Antichrist, kasama na po dito ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nakakakilabot, mga kapit. Kaya ganun na lang ako katapang na mangaral against idolatry, na mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat mabigat po ang parusang kasasapitan nila. Kasama sila sa halimaw, kasama ng mga bulaang propeta, ibubulid sa dagat-dagatang apoy na siyang pangalawang kamatayan. Kaya nga, magalaka kapatid, kung ikaw ay kabilang sa nanampalataya, tumanggap ng Ebanghelyo, tumanggap kay Kristo, at ang pangalan mo ay naisulat sa aklat ng buhay. Bakit? Hindi ka kabilang sa hahatulan. Sapagkat ang mga nakay Kristo Jesus, Roma 8:1, wala nang anumang hatol pa. Inilipat na sila sa panibagong buhay. At haharap sila kay Kristo para gantimpalaan ayon sa ginawa nilang pagpapagal para sa Panginoon. Kaya nga, yung ginagantimpalaan, yung mayroong ginawa. Yung tinatawag na mananagumpay, dumaan ng laban. Di naman pwede ikaw ay mananagumpay na Kristiyano pero wala kang dinaan at pinaglabanan sa buhay. So may pinaglabanan ka. Dumaan ka ng laban kaya ikaw ay mananagumpay. Kaya ikaw ay gagantimpalaan na tinatawag na crown of victory. May kuruna ka ng pagtatagumpay. Ikaw ay gagantimpalaan ng crown of righteousness kung ikaw ay nabuhay sa katwiran, nanindigan ka sa katotohanan, hindi ka duwag. Kaya may tinatawag na crown of righteousness. Nanindigan ka sa katotohanan. Mayroon tinatawag na crown of life. Kuruna na putong ng buhay. Iyan na yung gantimpala sa atin. So, si Kristo ang magbibigay ng lahat ng yan sa lahat ng nakipag-isa sa Kanya. Kaya mapalad ang mga sumampalataya, nanindigan sa Ebanghelyo, namuhay sa Ebanghelyo, lumayo sa lahat ng kasamaan, hindi nagpatatak sa Antichrist, namatay sa paglilingkod, naglingkod hanggang kamatayan, sapagkat walang duda, tiyak yun, sigurado, ang gantimpala ay naghihintay sa iyo. Nandyan si Kristo na siyang magpuputong ng mga korona. Mga korona po, dahil hindi lang po isa yan. Maraming korona ang ibibigay sa mga taong matapat at masipag na naglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Yan ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang magagawad ng kahatulan sa mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Tatapwat sa mga mananampalataya, siya ang magbibigay ng gantimpala. Kaibigan, kapatid, sa iyo na tagapakinig at taga-subaybay sa oras na ito, gusto ko pong sabihin sa iyo, ngayon ay panahon ng magnilay-nilay ka. Sigurado ka na bang nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Ikaw ba'y totoong nakipag-isa na kay Kristo? Mayroon ka na bang katiyakan na kung ikaw ay mamatay, ikaw ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, ikaw ay gagantimpalaan? Oh, wala ka pang kasiguruhan na pag ikaw ay namatay, mayroon kang buhay na walang hanggan. Kung hindi mo pa yan sigurado, ngayon ang oras, kaibigan. Ngayon ang sandali para tayo po ay magbalik loob sa Panginoon. Para tayo po ay magsuko ng buhay sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng magpapakumbaba at magsusuko ng kanilang sarili sa Diyos ay tunay na magkakamit ng kapatawaran at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Kung wala ka pang katiyakan ngayon ang araw ng kaligtasan, una, kilalanin natin tayo makasalanan. Pangalawa, pagsisihan natin ang ating kasalanan. Pangatlo, manalig tayo kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At pangapat, hayaan natin siya na pumasok at maghari sa ating buhay, sapagkat ang lahat ng tatanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak na ng Diyos, tagapagmana ka na ng langit na bayan at buhay na walang hanggan. Wala ka na sa paghatol, hindi ka na ibubulid sa lake of fire, hindi ka na pahihirapan, at hindi ka na papayagang bagsakan ng mga salot na nakatakda sa mga taong may tatak ng Antichrist. Hindi ka rin matatatakan. Kaya panahon na para ikaw ay magbalik loob sa Panginoon. Gusto mo bang isuko ang iyong buhay sa Diyos? Tayo po ay magkaisa at lumapit tayo sa harapan ng Panginoon sa pamagitan ng ating seryosong pananalangin sa Kanya. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Oh, luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin ang banal na pangalan ng Diyos. Oh, Rabasyan Darabakan Dayasa Kalabakaria Masikira. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Purihin ka, aming Panginoon. Sumabay po sa panalangin yung mga taong wala pang katiyakan ng kanilang kaligtasan. Manumbalik tayo sa Diyos, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Hallelujah. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, humihingi ng paumanhin sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming kasalanan, inisip, sinalita mula sa pagkabata hanggang sa edad namin ngayon. Kami po'y nangungumpisal, at kami po ay napalilinis sa iyo. Inaamin namin kami makasalanan. At ngayon ay sinusuko namin ang buhay namin sa iyo. At ipinahayag ng aming labi ang aming pananampalataya sa iyong bugtong na anak na si Jesus na Panginoon at aming tagapagligtas, na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At aking binubuksan ang aking puso sa iyo, Jesus. Pumasok ka sa akin, manirahan at maghari ka sa aking buhay. Mula ngayon, Panginoon, tanggapin mo ako bilang anak mo. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Hindi na ako maparusahan sa nakatakdang kaparusahan, sa halimaw, nakatakdang kaparusahan, sa bulaang propeta, sa mga mandarayang espiritu, at sa mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Lord, tanggapin mo ako sa iyong tahanan sa kalangitan. Isulat mo ang pangalan ko. Isulat mo ang pangalan ko, Panginoon, sa aklat ng buhay. At pagdating ng araw, ibilang mo ako sa mga taong gagantimpalaan mo. Gantimpala na crown of gantimpala, crown of righteousness, gantimpala, crown of victory. Salamat, O Diyos, sa napakagandang pangako mo sa lahat ng mga tumanggap at nanampalataya sa iyo. Oh, glorify your name, O Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka. Hallelujah. At ngayon, inaasahan namin, nakasulat na ang pangalan namin sa aklat ng buhay. Luwalhatiin ka, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. 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 Sa inyo pong mga prayer requests, sa inyong mga relatives na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sa mga
tao na gusto nyong ilapit sa Diyos, manalangin po tayo para sa kanilang kaligtasan. Sa mga relatives ninyo na mga may sakit, maging sa personal na pangangatawan nyo, kung mayroon kayong karamdaman, anumang sakit ang inyong dinadala, pisikal, espiritual, sa Diyos may kagalingan. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, kami po ay lumalapit sa iyong harapan at nagpapakumbaba. Humihingi kami, Panginoon, ng pabor mula sa iyo sa aming mga relatives na hindi pa nakakatanggap, Lord. Hindi pa nagbabalik loob sa iyo. Kami po'y nananalangin na ang biyaya at kagandahang loob mo ay ipagkaloob po ninyo sa aming relatives. Ito man ay kapatid, magulang, mga anak, kasambahay. Lord, dalangin namin ang kaligtasan sa kanila, na matanggap kanila, makilala kanila, at hindi sila kasamang maparusahan doon sa lake of fire. Lord, mahabag po kayo kung paano nyo kaming kinahabagan, ay gayon nyo po kahabagan ang aming mga mahal sa buhay. Mga anak, mga kapatid, kamag-anak, magulang. Lord, in the name of Jesus, ang isinulat ang pangalan namin sa aklat ng buhay, ay gayon mo din isulat ang kanilang pangalan. Yes, O Lord. Kasama silang maligtas, sapagkat sinabi mo, isa lang ang manampalataya sa buong sambayan, ang buong sambayan ay maliligtas. Hallelujah. Pasaganain po ninyo ang iyong biyaya at kagandahang loob. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mapagmahal na Ama, idinadalangin ko rin ang mga prayer requests ng mga kapatiran na mayroong sakit, karamdaman. Sakit man sa ulo, sa puso, sa atay, rayuma, arthritis, sakit sa dugo, sakit sa baga, sakit sa balat, sakit sa mata, sakit sa tainga, sakit sa bituka, lahat ng uri ng sakit, maging ito man ay cancer. Ama, sa pangalan ni Jesus, sinabi mo ikaw ang dakilang manggagamot namin, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, iunat namin ang aming mga kamay para magpagaling ng mga may sakit. At ngayon ay iniunat ko ang aking kamay at itinataas ko sa iyo dyan sa kalangitan upang hingin ang himala ng kagalingan ay padaluyin po ninyo sa lahat ng aking mga kapatiran, sa lahat ng mga may sakit at karamdaman. Dumaloy ang himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amin pong pinuputol ang lahat ng sumpa ng sakit at karamdamang ito sa katawang lupa ng aking mga mahal sa buhay, ng aking mga tagapakinig, ng aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. At gayon din, Panginoon, anumang mga problema, pangangailangan, nangangailangan ng himala, iunat po nawa ninyo ang iyong mapagpalang kamay. Padaluyin ang iyong himala upang masolusyonan ang problema na yan. Problema sa asawa, sa anak, sa pamilya, maging sa pananalapi. Problema sa kahirapan, kawalan, sa pangalan ni Jesus. Give us a miracle, O Lord. Iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay upang dumaloy ang himala at umagos ang masaganang pagpapala at matugunan ang pangangailangan ng lahat ng mga tagapakinig ko, ng lahat ng mga nagmamahal sa iyo, ng mga anak mo, ng mga nanampalataya sa iyo. Receive in Jesus' name. Sampalatayanan natin na ang biyaya at kagandahang loob ng Diyos ay tunay na ipinagkaloob sa atin. Hallelujah! Amen! Answers pray na tayo, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, walang problema na walang kalutasan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus.
Glorify your holy name, O Lord. Hallelujah. Dakilain ka, luwalhatiin ka, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming pananalangin na may pasasalamat. Amen. And amen and amen. Dakilain, luwalhatiin natin ang ating Panginoon. Salamat, mahal na tagapakinig. Hallelujah. Salamat na ikaw ay matyaga na nakinig ngayong umaga, nakinig sa programang ito ng Bread of Life, at ako'y inanampalataya na ang masaganang pagpapala ng Diyos ay natanggap mo. Pagpapalang pisikal, pagpapalang pinansyal, higit sa lahat pagpapalang espiritual. To God be the glory. Kung kayo po ay tunay na napagpala, pakisend po sa inyong mga group chat, sa inyong mga kaibigan, sa lahat ng mga gusto rin yung pagpalain, isend nyo po ang pinakinggan yung mensahe ngayong umaga. Isend nyo rin po sa iba pa ninyong mga kakilala. At kung pwede, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rodrigo Bacos, sapagkat naka-upload po doon ang halos lahat ng kopya ng ating live streaming na isinasagawa every 6 a.m. in the morning. At mamimili po yung mga tagapakinig natin kung alin yung gusto nilang pakinggan. Mas masarap nga pakinggan nila. At sigurado ako pakinggan nila lahat. Yung hindi born again, mabuborn again. Yung hindi mananampalataya, magiging mananampalataya. Yung hindi ligtas, maliligtas. Amen. I guarantee sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Muli po, ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos from Carmona, Cavite, ay pansamantala pong namamaalam po sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon, magalak po tayo, magpasalamat lagi sa Diyos. Hallelujah.